Alright, mega love shout out. Good afternoon. Uulan na. Lang ah. Oh, shout out sa mga kasama natin dito mga absat. Parang may naririnig ang ulan. Kaya pag umulan kailangan natin purin yung sinampay natin. But anyway, absat, ito po. Shout out sa mga nandito sa 17. Nandito ngayon. Shout out, ramdam kayo sa chat box para malaman natin kung sino ang kausap ng maestro ngayon. Ang topic natin ngayon, maestro. At syempre, walang iba yung mga hindi makamove on. No? Yung kapit ko, mga kabsat. Gusto ko, Rudy. Talagang kapit ko, mga kabsat. No? Hindi sila makamove on. Paano ba naman kasi nag-hearing sila, mga kabsat? Hindi pala hearing, gathering. Prayer meeting siguro ang tawag doon. Ang tanong, hindi nga lang recorded. Hirap lang sila. Nagsayang pa sila ng pondo ng bayan. Diyos ko po, Rudy. Ito, kabsat, mga hindi pa rin tanggap. At kapit ko pa rin, mga kabsat, no? Sa mga pwesto nila. Hindi, kami pa din ang may hawak ng Senate President Pro Tempore. Hindi, nasa amin pa rin ng Blue Ribbon. Ayoko, Diyos ko po, Rudy. Agoy. Really? Tingnan natin itong mga drama. Wag na natin patagalin to. Again, sa mga bagong pasok dyan, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Bawas lang natin yung soundtrack. May naririnig kong umuulan-ulan ng punta sa malayong lugar. But anyway, sige, tuloy natin to. Okay. Papasukin. Ay, ba't ko tinanggal? Yun na yun. Tatanggalin ko lang ito. Ito na. Lauren Ligarda, pasok! Sa mga kapwa ko Pilipino. Kailan to? Kani-kanila lang ata Or kagabi ba to? Nakita ko lang kaninang umaga to Malinaw na nakasaad sa konstitusyon. Walang sinumang senador ang maaaring lehitimong tumayo bilang Pangulo ng Senado batay lamang sa 12 boto. Ito batay daw sa 12 boto. Di pa kasama ka dun sa... Ay, dali nga. Di pa kasama. Ilang beses ka bang kasama sa 12? Dali mga absat may papakita ko sa inyo. Bago natin isampal natin sa mga pagmumukha nila. Mukhang hindi sila aware. No? Kasi akala nila nung 1949, 46 ba yun? Aside from that, meron pa. Yung pinakita ko na sa inyo, yung 12 quorum. Di ba? Pinakita ko na sa inyo. I think 2 days ago ko pa pinakita sa inyo yun Ito, kalkalin ko lang saglit sa old account. Wait. Anak talaga ng mga ito. Wala daw quorum, pinagmayayabang nila. Ito, wait lang. Malapit-lapit na tayo dun. Ito lang, almost there. Again, sa mga wala pa pong kwan yan, paramdam, baka naman. Paramdam naman kayo dyan. Like and subscribe po tayo. Wala pong bayad yan. Habang hinahanap ni Maestro yung 12 quorum na yan. Maraming beses na. Kung dyan kami, 5 or 7 beses ata yun Yung nangyari. Yung quorum na yan. Siyempre, mga absatin, nakakon sila. Nasasaktan sila ngayon kasi wala na, hindi na sila pinaniniwalaan, pinagtatawanan na lang talaga tong mga to. Asan na yun? Don't tell me na wala. Teka lang. Sa dami kasi ng pinupost natin, araw-araw, putagis, ubos ng kwan Pero imposibleng buburahin yun, hindi buburahin yun. Ito, nakita ko na. I-download ko nga to. Ito, nakita ko na. Ito mga absat. Ito Lauren Ligarda. Putragis, ilang beses kang present, Lauren Ligarda Lauren Ligarda, ilang beses ka present. Yan 12 senators quorum. May quorum kahit 12. Ilang beses ka present, Lauren Ligarda, Lauren Ligarda, present ka nung February 11, 2009. Actually, 3 kayong present. Ikaw, si Pia, at si Alan. Present ka rin nung September 29, 2010. 12 lang kayo na quorum. Present ka rin nung May 8, 2012. Present ka. Tapos present ka din nung June 2, 2015. Anong problema mo? Ay, Diyos ko po, Rudy. Ano ka, tanga? Tanga-tangahan ka lang talaga. Ay, putragis. Lauren Ligarda, kasama ka. Present ka nung 12 kayo. 12 kayong senador.
Anak ng kamote talaga itong mga kanto. Bakit di niyo matanggap? Ha? Masakit ba? Ay, Diyos ko po, Rudy. O sige, balik tayo sa kanya. Anak ng kamoteng to. Yung drama. Talaga sarap si Lorin ako. O sige, tuloy. Alim ng 1987 Constitution. Sa Article 6, Section 16, Subsection 1 ng 1987 Constitution. The Senate shall elect its president by a majority vote of all its members. Ang ibig pong sabihin, makakapaghalal lamang ng isang Senate President kung makakuha siya ng mayoryang boto ng lahat ng miyembro ng Senado. Alam na namin yan, talagang kailangan talaga ng 13 votes para sa, kaya nga nakabakanti yung di ba, posisyon ng Senate President. All seats vacant. Bakit? Meron ba silang binoto? May binote ba sila na Senate President? Di ba wala? Ay, Diyos ko po, Rudy. Ibang klase, alikan-dikan Carmen. Alam na ng lahat yan. Ang dami na nagpaliwanag. 13 ang kailangan para mapalitan. Bakit? Pinalitan na ba nila ang Senate President? Meron na ba silang binoto? Ito 12 nga lang, di ba? Oh my goodness. Ano bang balitang mas exciting? Nakakaumay ng kawatan. Kaya gas. Paulit-ulit sila, di sila makamove on. Diyos ko po, Rudy. Isa pa talaga, ang dami-dami na nagsabi, di ba? Mga loadings, pati IBP, Integrated Bar of the Philippines, sinupalpal na lang, may quorum. Ay, Diyos ko po, Rudy. Tama na. Ay, putregis. Tapos yung isa, abogado pa, tatanga-tanga din. Ha? Ay, grabe mga kabisat. Sige, tuloy. Ng kamote, oo. Ayon po sa konstitusyon, 24 ang kabuang bilang ng mga halal na senador. Kaya naman, 13 po ang kinakailangan para magkaroon ng mayorya. Nakalagay din sa alituntunin ng Senado, sa Rule 2, Section 2, na the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Ang mga opisyal po ng Senado ay ang Senate President, Senate President pro tempore, Senate Secretary, at Sergeant at Arms. Hango at nakabase po sa ating konstitusyon ang mga alituntunin ng Senado. Kung kaya't tulad sa Senate President, boto rin ng mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang kinakailangan upang magtalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary, at Sergeant at Arms. Malinaw, 13 boto ang kailangan. Sabi din po sa Rule 15, Section 44 ng alituntunin ng Senado na except during the election of officers, a majority of the senators shall constitute a quorum. Simple lang po ang kahulugan nito. Iba po ang bilang na kailangan para sa quorum. Iba rin po ang bilang na kailangan para po sa eleksyon. Kapag eleksyon po ng mga opisyal ng Senado, kailangan ang mayoryang boto ng lahat ng miyembro ng Senado upang sila'y mahalal. Kaya naman, sa kabila ng aking paggalang sa aking mga kasamahan, labag sa konstitusyon at alituntunin ng Senado. Labag pala sa konstitusyon. Magreklamo ka na sa Supreme Court. Magsama-sama kayo lahat. Di kaya pati si Marcoleta, magsama-sama kayo. Nangyaring pagtatalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary, nasasaktan siya sa pwesto niyang nawala sa kanya, na vacant seat sila. at Sergeant at Arms. Dahil 12 senador lamang ang nasa plenaryo na bumoto. Kulang ng isang boto para masabing mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang bumoto para sa pagbabago ng liderato. Ito bumaligtad, no? Kung isa ito sa mga tinutukoy ni, sino ba tumutukoy? Si Erwin Tulfo na mayroon 2 o 3 gustong lumipat.
Kung may gustong tatlo, dalawang lumipat. Pag isa to, ay nako, wag na. Lalo na, re-electionist to, mga kakabsat. Nako po, malaking X to. Diyos ko po, Rudy. To. Oh. Samantala po, sa chairmanship naman ng mga komite ng Senado, malinaw din ang saligang batas sa ilalim ng Article 6, Section 16, Subsection 2, kung saan sinabi na, a majority of each house shall constitute a quorum to do business. Ibig sabihin po, 13 senador din. Matragis, mga kamsat, 13. Eh di dapat umangal ka noon. 4 na beses kang present. Di ba? Oh, bakit sinasabi mong 13? Di ba 4 na beses kang 4 na beses kang present? Yan Loren Ligarda. Yan Loren Ligarda, pinakauna. February 11, 12 lang kayo pero wala kang reklamo. September 29, 2010, wala ka ring reklamo. May 8, 2012, wala ka ring reklamo. Tapos June 2, 2012 at 2015, wala ka ring reklamo. 12 lang kayo dyan. Asan yung 13 dyan? Ay, Diyos ko po, Loren. Sinong pinagluloko nyo? Putragis, kasama ka dyan, Tapos nung nangyari nung Lunes, hindi nyo matanggap. Nung Lunes ba nangyari yun? Hindi, nung Wednesday. Nung Wednesday, kasi nung Monday wala kayo. Kinulong si Jinggoy. Tapos absent kayo ng Tuesday. Wednesday, hindi kayo pumasok. Kaya yun, bumaligtad si Cheese. Tragis ng si Loren, mga kakakabsat. Kaya X talaga to. No? Tandaan nyo, X talaga to, absat, no? Hindi tayo magpapabudol sa isang tulad nito. Tuloy. Nakabilang sa sesyon ng Senado upang makagawa ng anumang opisyal na gawain o quorum. Kung kaya't, labag din po. Kailangan daw ng 12 po, Tragis. Anong sinabi na ni yung framers of the 1987 Constitution, no? Na si Adolf Ascuna, sino pa? Si Carpio, sino pa? Si Drilon, sino pa? Anak naman ng kamote. Sino ka ba? Lawrence, sino ka? Kumpara sa mga legal luminaries, sa mga talagang batikang abogado, sino ka? Samantalang kasama ka sa previous na mga quorum na 12. Ngayon, kung question mo yung quorum na 12, dapat 13 pa din. Ay, putragis. Dapat noon pala, yung 4 na beses na kasama ka dyan. Yung 4 na beses na kasama ka dyan, dapat nagreklamo ko, hindi naman tayo 12, bakit may quorum tayo? Pero okay sa'yo. Kasi present ka. Ay, Diyos ko po, Rudy. Nako po! Patawa talaga ito. Sige tuloy. Sa konstitusyon, ang naganap na pagdeklarang bakante at pagtatalaga ng mga chairperson sa mga ilang komite. Madalas pong binabanggit. At bakit? Inacknowledge ng Malacanang, inacknowledge ng House of Representatives, at tanggap, no? At doon lang sa leadership ni Gatchalian sila makakapagkaroon ng communication. Bakit hindi sa inyo? Bakit yung ginawa nyong hearing nung isang araw? Hindi pala hearing. Prayer meeting, ba't hindi recorded? Nagsayang kayo ng pondo ng bayan? Ay, Diyos ko po, Rudy, ano yun? Gumawa kayo ng ingay para bago magkaroon ng proper BRC hearing Ay, nako po. Masakit ba? Ay, Diyos ko po, Rudy. Nako po. Sa mga nasa minorya ang kasong Avellino versus Cuenco upang palabasing lehitimo. Yan lang yung una. Yes, 12 quorum yung Avellino. 1946 yata o 1949 yan. Meron ng 20, meron nga mas latest yan, 2008, 2009, 2010. Actually, sa katutak yan, meron pa ngayong time na 12 quorum na hindi kakasama kasi absent ka din. No? Pakita ulit natin, kabubuhan talaga nito, putragis. Yan, 2008, 2009, 2010, 2012, 2012 na dalawa ulit. 2015, plus 2015, dalawa sa 2015 may quorum, dalawa sa 2012 may quorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa 7 na yan, 4 dyan present ka, may quorum yung 12. Ay puta, yan ebidensya.
Loren Legarda. Alak ka talaga ng putragis. Patawa. Ay, Diyos ko po, Char-Char, ibang klase talaga to. Hindi sila makatanggap. Hindi nila kahit tanggapin, mga kabsat. Bakit daw pinalitan yung mga chairs? Kasi daw wala daw quorum. Kailangan daw 13. Paano naging 13? Asan ba si Jinggoy? Asan si Bato? Kasama sila sa bilang? Ay, putragis. Anak talaga ng kamote. Sige, tuloy natin to. Anak ng kamote. Balik. Tapusin natin itong kabubuhan niya. Sige, tuloy. Naganap na takeover sa Senado. Pero hindi po maaring gawing shortcut ang Avellino upang pababain ang bilang ng mga senador na kailangan para sa quorum, sa eleksyon, at para magkaroon ng reorganization sa Senado. Alam nyo guys, 1949, magandang isampal sa pagmumukha nila itong mga kung kailan sila present, lalo na to si Loren, sila Pia, sila Alan, isampal nyo sa pagmumukha nila. Ito, kasama ka sa 12 quorum. Ano pinagsasabi mong 13 dapat? Ito, 12 lang kayo. Tragis talaga. Lako pa. ang kasong ito at naganap sa ilalim ng 1935 Constitution. Nagbago na ang ating saligang batas. 1987 Constitution na ang sumasaklaw po sa atin. Dito, malinaw na 13 ang kinakailangang boto para maghalal ng Pangulo ng Senado at parehong bilang din ang kinakailangan para sa pagboto ng mga opisyal. Hindi rin bago ang patakarang ito noong pang 1973 Constitution. Malinaw na ring nakasaad na ang Speaker ng National Assembly ay dapat mahalal sa pamamagitan ng mga mayoryang boto ng lahat ng miyembro. Kung tatanggapin natin na maaring basta-basta na lamang bawasan ang bilang ng mga senador na kinakailangan para sa eleksyon ng mga opisyal at pinuno ng mga komite, malaki ang magiging epekto nito sa operasyon ng mataas na kapulungan. So tuwing may mga senador na nagkakasakit, nasa abroad, pansamantalang wala sa session, na aresto, na detina, at iba pang kadahilanan, maaring gamitin ang dahilan na ito para palaging mag-reorganize ng Senado. Pag nangyari po yun, hindi na representasyon ng taong bayan. Interes at issue ng panahon ang magtatakda kung sino ang nasa mayorya at mga opisyal ng Senado. Ang magiging labanan na lang ay kung sino ang makakapagbawas ng pisikal na presensya ng kabilang panig sa bulwagan. Dapat manatiling representasyon, interes ng nakararami, performance ng bawat isa, at issue ng panahon ang batayan kung sino ang magiging mayorya at pinuno ng Senado. Ang konstitusyon, ang gabay ng ating demokrasya. Ito ang dapat nating ipaglaban para sa Senado, para sa ating mga institusyon, at higit sa lahat, para sa bawat Pilipino. Si Loren Legarda po, ang inyong Senate President pro tempore. Siya pa din daw ang President pro tempore, hindi si Win Gatchalian. Kapit yarn. Kapitan mo ng gusto, Siguraduhin mo, lahat ng mga hearings mo, recorded, Merong record sa Senado official, Siguraduhin mong official, Kasi hanggang ngayon yung ginawa niyong hearing sa BRC, wala, basura. Diyos ko po, Rudy. Ito, meron pang isa. May isa pang nagpapapansin, mga kapsat. Ito, pakinggan nyo. Ito. May sinasabi yung isa. Balita ko, problemado to eh. Akayo. Sa makatweet sa 12, walang quorum. Akayo. Sa makatweet sa 12. Sa makatweet daw, sa 12, walang quorum. Walang quorum. Bakit? Tama? Bakit? Wala po, 50-50. Wala nga, dapat ang quorum kasi 13. Tandaan mo dyan, baka. Dapat daw ang quorum 13. Matragis ka, abogado ka ba talaga? Alaklag ka mo, Teo. Sige tuloy.
Ikaw pati ikaw nawawala. Kaya ako sinasabi ito, nung 12 na lang kami, sinong nag-question Nung 12 na lang kayo, tapos ng quorum? So, Tito Sen, opo. Sabi nag-question siya ng quorum. Ang tanong, Minority Leader. do we have a quorum? Wala na, dahil 12 nga eh. 12 lang kayo, may quorum pa kayo. Eh di wala, bakit? Ilan ba ang present doon? Ilan ba ang available na pwedeng pumunta sa Senado? Di ba? Ang tanong, nung araw na yun, anong araw yun? Kung di ako nagkakamali, Friday yun mga kapsat That was Friday. Yung tinanong na yan. Kung di ako nagkakamali, that was May 29 or May 28. Friday yun or Thursday. Basta yun. Friday yun. Di ba yun yung nagalit si Erwin Tulfo? Kasi gusto nyong palitan yung, gusto nyong amyendahan. Pinipilit nyong amyendahan, di ba? Na gusto nyo nagkaroon ng online voting. Kasi nga, malalaman yung makukulong yung isang kasama nyo na hindi pa nakakulong noon. Nakulong siya Lunes. Nag-hearing kayo, kasama nyo pa si Jinggoy sa bilang na yan Sa dosing yan, kasama nyo pa si Jinggoy. Sinong absent? Si Cheese Escudero lang ang absent sa inyong lahat. Kaya nga walang quorum, di ba? O di ba? Tanga! Alak ng kamote, talaga oo. Isa pa nga, putragis talaga ito, oo. O sige talaga. Kasi tandaan mo din baka ikaw pati ikaw nawawala. Kaya ako sinasabi ito. Ikaw ang nawawala. Ikaw ang nawawala, bobo. Nung 12 na lang kami, 12 kayo kasama si Jinggoy na hindi pa nakakulong. Problemado lang kasi sinabi ni Erwin, kaya nyo ba ginagawa to dahil makukulong yung mga ibang kasama namin? Putragis to. Oy, Marcoleta, galingan mo naman. Anak ka ng kamote, oo. Nung nag-question ng quorum? So, Tito Sen, opo. Sabi niya, Question ni Tito Sen yan. Kasi nga, gusto nyo pirmahan. Gusto nyo divide the house. Divide the house. Kaso wala si Cheese. Hindi kayo magiging 13 kasi wala si Cheese. Yun ang problema nyo. Wala kayong quorum kasi wala si Cheese. At yung 12 yon kasama pa si Tito Sen. Kasi 11 lang kayo. Kasama pa si Tito Sen na 12 kayo. No? Kumbaga 11 lang kayo. 11 pang 12 pang 12 si Tito Sen. May putragis, bobo. Leader. do we have a quorum? Wala na, dahil 12 nga eh. Tama kasi 12 lang kayo. Kasama si Tito Sen sa 12. Tanga! Alaklag ka mo, di mo tragista ko pa. Ibang klase talaga utak ni Marcoleta. Hindi mo kami mabibilog. Hindi nagmamat yung mat mo. Oo nga, naka-record yun. Bakit nung ginawa nila na June 3, pinipilit nila na merong quorum? Siyempre, bakit? Ilan lang ba kayo? 10 na lang kayo. 10 na lang kayo. Paano? Nakakulong. Nakakulong na si Jinggoy. Yung time na yan, nakakulong na si Jinggoy. Kahit anong gawin nyo, hindi na siya makakaboto. Kahit hila-hilain nyo, hindi siya makakapunta ng Senado. Putragis talaga to ibang klase talagang kapit to ko ng mga to, mga kabsat. Ibang klase. Diyos ko po, Lord Rudy. Oo nga, no? Oo nga. So, they questioned the same number of quorum. Oo nga, no? Di ba 12 kayo yung nagkaroon kayo ng quorum dun sa kwan? Na kine-question ni Tito Sen yung quorum. Pero ang di niya nakalimutan niya, kasama si Tito Sen sa quorum sa bilang na 12. Andun pa si Jinggoy. Hindi pa nakukulong si Jinggoy. Pero ngayon, iba na ang ihip ng hangin kasi si Jinggoy nakakulong na. Nakalimutan mo ba yon, Marcoleta? Ay, putragis. Patawa ka talaga kahit kailan. 12 din yun. Pero ginamit nila noong June 3. Hindi pa naman malayo yung May 26 sa June 3. Halos isang linggo pa lang. Tama kayo. Question yung quorum. So 11 kami plus si Senator Tito Soto, 12 kami. No, sabi niya, Warm body na sa plenaryo ng time na yun. Sabi niya, is there a quorum? Teka lang, binanggit niya, kasama si Tito Sen, 12. Yun naman pala, alam mo naman pala Plus si Senator Tito Soto, 12 kami. Alam mo naman pala. Plus Tito Sen. So meaning 11 lang kayo. Plus Tito Sen, pang 12. Ang tanong, ilan ba kabilang, ilan ba binibilang sa inyo? Hindi naman 22, hindi naman 23. Di ba? Anak ng kamote. Ay, yan ang problema sa inyo .
Yan ang problema sa inyo, no? Ibang klase talaga. Nagigets yung mga hapsat, no? Bakit daw 12 sila nung quad kasama si Tito Sen? Tapos yung nag-12 ulit sila, may quorum na. Paano nangyari yun? Eh siyempre nabawasan yung total, hindi na total of 24. Total of 23 or 22 na yun, bobo! Kasi wala kasi Bato. Di ba? Ayaw magpakita ni Bato kahit anong gawin niya. Kasi pag nagpakita siya, kulong siya sa ICC. At wala rin si Jinggoy. Anak ng kamote talaga. Katangahan talaga nito ni Marcoleta. O sige, bobo. No, sabi niya, Warm body na nasa plenaryo ng time na yun. sabi niya, is there a quorum? Alam niya nang nawala ng quorum dahil 12 na nga kami. Tama, Jen? Tama po. Ulitin natin kasi baka mamaya hindi masyadong naintindihan ng Ulitin daw! o sige, ulitin mo yung kabubuhan mo. Sige, tuloy. babayan natin. 11 kami, 11 din sila. Opo. Kaya lang yung 10 nag-walk out. Nag-walk out. Isa na lang ang natira, so 12 na lang kami. Yes, tama kayo. Sa makatwid sa 12, walang quorum. Tama? Wala po, 50-50. Kasi ang total nun, ang kasama nun, kasama nyo pa si Cheese, kasama nyo pa si Jinggoy. Pero ngayon, ibang usapan na. Ay, Diyos ko po, Rudy. Wala nga. Dapat ang quorum kasi 13. Tandaan mo opo. dyan, ha? Baka ikaw nawawala. Kaya ako sinasabi ito, nung 12 na lang kami, sinong nag-question ng quorum? So, Tito Sen, Oo, sabi niya, minority leader. do we have a quorum? Wala na, dahil 12 nga eh. Oo nga, no, bakit naka-record yun. bakit nung ginawa nila na June 3, pinipilit nila na merong quorum? Oo nga, no. Oo nga. So, they questioned the same number of quorum, 12 din yun. pero ginamit nila noong June 3. Marcoleta, for the last time, nung question ni Tito Sen kung may quorum ba o wala, 24 senadors ang bilang. Kasama dyan si Bato, kasama dyan si Jinggoy na hindi pa nakakulong. Actually, kasama nyo si Jinggoy dyan sa 12 kayo. 12 kayo dyan, nandyan pa si Jinggoy nakaupo. Magkakatabi kayong 12, di ba? Kasama nyo si Jinggoy. Iba na yung ihip ng hangin nung nangyari nung nung Wednesday. Dahil nung Wednesday, nakakulong na si Jinggoy nung Lunes pa. Hindi na siya may sasama sa bilang, so -1 ka agad yun. Bobo! Di ba? Bakit? Kung gusto niyo palabasin si Bato, baka kaya niyo palabasin. Sige nga, palabasin niyo si Bato. Tingnan nga natin, tapang niyo. Palabasin niyo nga si Bato. Para maging 23, sige nga, palabasin niyo nga. Hindi niyo kaya, kasi hindi niyo kaya i-sacrifice. No? Diyos ko po, magkaibang eksena, magkaibang sitwasyon. Nung tinatanong yan ni Tito Sen, mayabang pa kayo, 24, di ba? 13 talagang kailangan. Kasi 24 nga kayo, di ba? Eh ngayon, 22 na lang. 22 lang ang pwedeng senator na pumunta at mag-vote. Ang tanong, meron ba kayong 12? Ay, Diyos ko po, Rudy. Diyos ko po, Rudy. Ang tanga, ang putragis, ang tanga talaga. Putragis. Abogado pa to, ha? Diyos ko po. Hindi pa naman malayo yung May 26 eh. Sa June 3. Tanda ko yun, sir. Halos isang linggo pa lang. Opo, tama kayo. Yan ba mahirap intindihin? Nung kami 12 na lang, tumayo ang... Kaya hindi ko masisisi ko, si Attorney Enzo Recto. Talagang panlilin lang to. No, Mabsat? Hindi ko talaga masisisi si Attorney Enzo na lagi sinasabi, hindi ako magsosorry. Kasi talagang paninindigan ko. Hindi nagsorry si Attorney kasi totoo eh. Nililin lang na naman niya, oh. Nakalimutan mo ba? Ha? Counted as 24 senators kayo noon nung panahon na yan na question ni Tito Sen. Pero ngayon, dahil wala na si Jinggoy, wala rin si Bato, 22 na lang kayo. Kumag! Utragis. Yan ang problema sa inyo mga kapit ko eh. Tito Sen, sabi niya, Kinwestiyon yung do we have a quorum? So napilitan kaming mag-adjourn dahil wala ng quorum eh. Bakit nung gumawa sila ng ganito, 12 lang sila, noong Miyerkules, kung ano-anong mga ngatwiran ng ginagawa, ito namang isang report, itong angkor nila, second demotion, putragis, bobo rin to eh. Putragis. Yung Abilino versus Cuenco, hindi po ninyo magagamit yun eh. oo nga, So, ngayon siguro, naisip mo na, Hindi lang diyan sa Avellino na yan na prudence na yan. Ang dami na, may 7 pang halimbawa na 12 quorum. With different reasons. Yung iba nakakulong, yung iba nasa ibang bansa. Yung mga hindi kayang bumoto sa araw na to, sa moment na to, hindi maibibilang. Ang tatanga nyo, puta, sa bagay, neophyte na senator to, baguhan to eh, baguhan.
Baguhan, nagmamagaling lang talaga to, guys. Nagmamagaling lang. Putragis, manlilin lang talaga to. Diyan, ano? Oo nga, ngayon ko lang na-realize yan. Kailangan maipaliwanag nating mabuti ito eh. Sila mismo ang kumwestiyon ng quorum dahil 12 na lang kayo, kami. Pero pinipilit nilang may quorum kahit 12 sila pagka gusto nila. Absat, mga garapatang DDS na lang naniniwala dito. No? At least malinaw na sa atin. Basta importante, nung panahon na kwinestyon yan ni Tito Sen, 24. Ang quorum ng 24, 13. Nung nangyari nung Wednesday, ang number of senators na pwedeng bumoto, 22. Hindi 24. 22. Bakit? Nakakulong si Jinggoy. Wala si Bato. Takot na takot. No? Yung puganting yan, takot na takot. Yun ang pinagkaiba. Marcoleta. Ang layo ng sinasabi mo. Bakit mo kine-question yung kay Tito Sen? Kasi ka 24 kayo, di ba? May quorum ba? Wala. Kasi kailangan ng 13 nung panahon na yan. Pero yung nangyari this week, kulong si Jinggoy. Kahit anong gawin nyo, hindi makakaboto si Jinggoy at hindi lalabas si Bato. Kasi takot na takot, no? Once magpakita dyan, sigurado, ipapadala sa ICC yang muganding yan. Diyos ko Lord Rudy. O siya, Babsat, putragis talaga itong mga garapatang to, kapito ko. Pagka yung ayaw nila, wala kaming quorum. Pagka yung gusto nila, may quorum. Palaging may quorum. Kung may quorum pala dapat. Bakit hindi recorded yung ginawa niyong Blue Ribbon hearing? Hiring. Hiringan. Bakit hindi recorded sa Senado? Bakit hindi kayo kinikilala ng executive? Bakit hindi kayo kinikilala ng House? Ay, Diyos ko Lord. Yan kasing problema sa inyo. Kapit ko talaga kayo mga kamote. Diyos ko po. Sige, tuloy. Yan po. Napakadali lang intindihin niya. Mukhang double standard ngayon sa mali nga yun. Hindi ba? Oho. Ang quorum palaging 13. Tama. Mga kababayan. Wow, ang quorum daw palaging 13. Na maapsat. Ang quorum daw palaging 13. Ang quorum palaging 13. Marcoleta, gusto mo isampal namin sa pagmumukha mo itong quorum na to? 12 senators quorum, mga petsa. May 21, 2008, February 11, 2009, September 29, 2010, May 8, 2012, May 15, 2012, May 5, 2015, June 2, 2015. Gusto mong isampal sa pagmumukha mo itong 12 senators quorum? Bobo talaga mga kabsat. Alak ng kabote. O siya, basura itong mga to. Siya, talagang hindi nila matanggap. Kapit ko na lang talaga sila mga kapsat. Ganyan talaga, no? Kasi wala na sila sa mga pwesto nila. Na-strip sa kanila yung mga pwesto. Wala silang magawa, no? Kahit anong gawin nila, wala silang magawa. Kaya kung ako sa'yo, Marcoleta, magpakita ka sa yabang mo, magpakita ka sa Lunes, sa Blue Ribbon hearing na legit na Blue Ribbon, ipakita mo yung yabang mo, isama mo yung mga Marines mo. Diyos ko po, Rudy. Oh my God. Siya, okay na tayo dito. Putragis. Anak ng kamote, napahaba tuloy tayo. Naging 40 minutes yung topic natin dito, no? Sa hindi pa rin sila hindi nila tanggap, no? At kapit ko talaga sila sa kapangyarihan, Ma'am Sat. Alright, subtopic tayo. Here we go. Countdown muna tayo, Ma'am Sat.